Alam mo kasi, Doc Rizal, sinugo ako ng aming Supremo dito para kausapin ka. Sino? Supremo? Si Gat Andres Bonifacio ang aming Supremo sa Katipunan. Anong katipunan? Ito ay samahan ng mga Pilipinong revolusyonaryo na lumalaban sa mga Kastila. Mga Pilipino ito na lumalaban sa ating mga kalaban, ang mga Kastila. Gusto nyong magkaroon ng revolusyon laban sa mga Kastila? Madugong revolusyon ang sinasabi mo sa akin. Yun ang aming plano, Dr. Rizal. At sana ka naming makasama. Isasama nyo ako? Bakit ako? Kasi kilala ka, Dr. Rizal, isa kang matalinong tao. At kailangan namin ng tulong mo. Pero hindi ako naniniwala dyan sa madugong revolusyon. Alam nyo naman na doktor ako. At ang isang doktor na katulad ko ay nanggagamot ng mga may sakit. At nagliligtas ng buhay, hindi yung pumapatay. Oo, Dr. Rizal, alam namin yan na isa kang doktor. Kaya nga kailangan ka namin sa revolusyon upang matulungan mo ang mga Pilipino sa ating itatayong katipunan ng mga Pilipino. Hindi ako naniniwala sa sabi mo doon sa Supremo. Anong pangalan niya? Si Gat Andres Bonifacio, Dr. Rizal. Sabihin mo sa inyong Supremo kay Bonifacio na ipagpaumanhin natin. Hindi ako naniniwala sa madugong revolusyon. May mapayapang paraan para makamtan ng mga Pilipino ang kalayaan. Pero hindi sa pamagitan ng madugong revolusyon. Sinabi ko na yan dyan sa nobelang sinulat ko, yung El Filibusterismo. Ewan ko kung nabasa na ng Supremo niya yung nobela kong yun. Tulungan mo kami, Dr. Rizal, na magtagumpay sa aming revolusyon. Kailangan ka namin. Magtagumpay sa revolusyon? Opo, Dr. Rizal, kailangan ka namin. Dahil isa kang matalinong tao at may kakayahan. Paano naman kayo makakasigurado na magtatagumpay ang revolusyon nyo? Kayo ba'y nahasa sa pakikidigma? Meron ba kayong mga armas na tulad ng mga Espanyol? Mayroon tayong mga armas, Dr. Rizal. Anong klaseng armas? May mga baril tayong nakuha na agaw natin sa mga Kastila. Magagamit natin yon at saka mga tabak na inihanda ni na Gat Andres Bonifacio. Kailangan lang natin lumaban. Pakita natin sa mga Kastila na kaya natin sila. Pakisabi sa inyong Supremo na pagpaumanhin na niya at hindi ako maaaring sumali sa inyong himagsikan kasi hindi ako naniniwala sa madugong himagsikan. Ang paniwala ko ay sinulat ko na sa nobela kong El Filibusterismo na kailangan ang mga Pilipino para magpunyagi, kailangang itaas natin ang antas ng ating edukasyon. Nang sa gayon ay handa tayo kapag pinakamtan na natin ang ating kalayaan. Sapagkat sa kasaysayan, yung mga inaapi, kapag nagtagumpay na sila sa revolusyon nila, sila nang nang-aapi. Ano ba yun? Anong halaga ng kalayaan kung ang mga inaapi ngayon ay siya namang mga api bukas? Dahil nga, kulang nga tayo sa ating edukasyon. Kailangan itaas natin ang antas ng ating edukasyon.